Biglang tumalon ang driver na yan palabas mula sa minamaneho niyang dump truck sa Mabitak, Laguna. Ang truck dumiretso at sumalpok sa isang fruit stand at sa isang bahay. Dead on the spot ang lola na may-ari ng tindahan. Sugatan naman ang manugang at dalawa niyang apo. Sumakay ang driver ng truck sa kasunod na truck at tumakas. Batay sa investigasyon, nawalan ng preno ang dump truck na may kargang graba. Nagpapagaling sa ospital ang mga sugatang kaanak ng nasawing biktima. Nakipag-ugnayan na ang may-ari ng truck sa pulisya. Patay sa engkwentro sa pulis ang isang lalaking namaril daw sa kanyang kapitbahay at sariling pamangkin sa Santa Rosa, Laguna. Ang suspect posibleng nagawa raw ang krimen nang mabalitang ibabalik siya sa rehab. Balitang hatid ni Katrina Son. Sa cellphone video na ito na ipinakita ng mga otoridad sa GMA Integrated News Team, makikita ang mga pulis na nakikipagbarilan habang isang dugo ang lalaki ang nakahandusay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa suspect na nakakubli sa likod ng isang puno. Tuloy-tuloy ang barilan hanggang nakalapit na ang mga pulis. Ang lalaking nakahandusay ay kapitbahay ng 65 taong gulang na suspect. Batay sa paunang investigasyon, inabangan daw siya ng suspect. Una raw binaril ng suspect ang kanyang pamangkin na 52 taong gulang na umaawat noon. Dead on the spot ang pamangkin. Pagdating nga dito dun sa may kanto, inabutan kagad nila yung suspect na may armado. Mapansin nyo, siya una nagpaputok doon sa patrollers natin. Naitakbo sa ospital ang suspect at ang biktimang kapitbahay, pero parehong binawian ng buhay. Sa ibinigay na impormasyon sa mga pulis, dati na raw na pumasok sa drug rehabilitation ang suspect. Mula noon, nagkaroon na raw ng di pagkakaintindihan ang suspect at ang mga biktima. Ang tinitingnan nga namin yung old grudge, yung dati nang may alitan yung magkapitbahay nga. Unang nabaril yung pamangkin kasi yun yung unang umawat. Paglabas niya, inawat siya, yun ang unang niyang pinagdiskitahan. Hindi naman lubos akalain ng anak ng suspect na magagawa ng ama ang ganitong pamamaril. Hindi rin daw niya alam kung saan nito nakuha ang baril. Nakausap pa raw niya ng ama at sinabi nito na nabalitaan daw nito na kukunin daw muli siya at dadalhin sa rehab. Maaring ito raw ang dahilan kung bakit nagawa ito ng ama. Kasi yung sa pinsan ko naman po, meron silang alitan. Parang tinitrigger niya si Papa na kunwari may kusap sa cellphone na lagi yung sinasabi na dapat yung mga addict na yan, pinapatay yan, gano'n. Pero wala naman parang kausap, parang lagi yung pinaparinggan na gano'n. Sila ni Kuya, may alitan na sila, matagal na. Siguro parang nag-hallucinate na siya. Ang kapatid naman ng biktima na pamangkin ng suspect, di raw lubos akalain na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Wala naman po kaming masisi. Hindi rin naman po hindi po namin alam kung ano po yung gano'n. Yung dahilan po ng pagkamatay niya, ba't gano'n siya? Siguro hindi rin po sinasadya ng tsuhi namin, gano'n. Pero mabait po yung kuya ko. Nakuha naman mula sa suspect ang isang .38 revolver na baril. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare, nakisaya si Dea Angel Guardian kasama ang kanyang mga tagahanga sa isang fan meet. May inihanda ring surprise for her. Yay! Happy birthday! Thank you! Hindi ko alam sasabihin. Mixed emotion si Angel sa fan meet na yan sa Quezon City na may pa-advanced birthday celebration. Si Angel kasi magsi-celebrate ng birthday sa September 6. Game rin si Angel na nakisaya sa games at photo opportunity. Team Blue rin ang motive ng event na aligned kay Dea bilang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. And speaking of Encantadia Chronicles Sangre, say ni Angel na marami pang plot twist sa Kapuso series. Something to look forward din daw ng Encantadix ang story ni Dea. Yung character ni Dea very complex. Ang daming tanong di ba? Siyempre galing siya sa mga kalaban. And paano siya pagkakatiwalaan ng brilyante at ng mga engkantado? Bakit siya yung pinili ng brilyante?
Beep sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman ang taas presyo sa gasolina, habang ang kerosene may 70 centavos ding dagdag kada litro. Ikatlong magkakasunod na linggo na yan ang taas presyo sa gasolina, ikalawa naman sa diesel at kerosene. Ayon sa DOE, posibleng nakakaapekto riyan ang pagbaba ng supply ng langis sa Amerika at nakaambang bagong taripa sa India. Taas singil sa liquefied petroleum gas o LPG ang sumalubong ngayong unang araw ng Burr Month. May dagdag na 20 centavos kada kilo sa kanilang LPG ang Petron. Wala namang paggalaw sa presyo ng LPG products ng Sulain. Ito ang unang taas presyo sa LPG pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na buwang rollback. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng LPG. Ayon naman sa Department of Energy, inaasahan na talaga ang pagtaas sa presyo ng LPG hanggang March 2026 dahil sa taglamig. Ginagamit kasi ang LPG sa mga heater sa ibang bansa. Huli kamang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang motorsiklo sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ang pinagbentahan nito, nahuli rin. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang ilang motorsiklo sa bahaging ito ng Barangay Commonwealth sa Quezon City nang dumating ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Tumambay muna siya. Ilang saglit pa nilapitan niya ang isang motorsiklo, iniatras at saka tinangay. Sa follow-up operation ng Batasan Police, natunton sa Rizal ang 23 anyos sa lalaking nagnakaw umano ng motorsiklo. Huli rin ang 45 anyos sa lalaki na pinagbentahan niya nito. Nabawi sa kanilang motorsiklo. Dumulog po sa ating tanggapan ng ating complainant at meron siyang impormasyon sa whereabout ng kanyang nanakaw na motorsiklo somewhere in Montalban, Rizal. So, with that revelation po, nagkasa po ang ating station follow-up at nakipag-coordinate din po siya sa ating counterpart sa Montalban. Depensa ng mga sospek. Pabenta lang po yun. Tropa ko lang yun. Pero alam mo na ako. Hindi rin po. Hindi ko po alam na nakaw yung motor na yun eh. Magkano pinay kasi? 5 po. 5,000. Dumulog din sa police station ng isa pang biktima na ninakawan din umano ng motorsiklo ng naaresong sospek. Na-recover naman ang kanyang motorsiklo sa Barangay Batasan Hills. Arestado ang 20 anyos sa lalaki na bumili umano ng nakaw na motorsiklo. Hindi ko po alam na nakaw yun po, ma'am. Iniwan lang po sa akin ng tropa kung ano yun, nung binagbentahan niya nung nangarnap. Tapos yung hindi ko po alam nakakarnap yun, ayun po sa akin po nabutan yung motor. Iniimbestigahan po natin sila kung sila ba ay parte ng malaking grupo na nag-ooperate dito sa Quezon City na may ganitong modus operandi. Maharap ang 23 anyos sa sospek sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Habang ang dalawa pang sospek ay sasampa ng reklamong paglabag sa anti-fencing law. Siguraduhin po natin na nasa ligtas na lugar natin i-park ang ating mga motorsiklo, sasakyan. Hanggat maaari po, lagyan po natin to ng kandado. At para naman po sa mga bumibili ng mga second-hand na motorsiklo at sasakyan, siguraduhin po natin makipag-coordinate po tayo sa LTO para po malaman natin kung nakaw na po ba ang nabili nating sasakyan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilamon ng apoy at makapal na usok ang tricycle na yan sa Barangay Dadyangas West sa General Santos City. Ligtas ang driver nito at walang nasaktan sa insidente. Maya-maya, may isang tao na lumapit para apulahin ang nasusunog na tricycle gamit ang fire extinguisher. Rumisponde ang Public Safety Office para umalalay sa trapiko. Papunta sana ang tricycle noon sa Public Safety Office para iproseso ang franchise renewal nito nang mangyari ang insidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lumalabas sa inisyal na investigasyon nila na problema sa electrical wiring ang sanhi ng apoy. Simula ngayong araw, epektibo na ang 60 araw na pagbabawal sa pag-aangkat ng mga regular at well-milled rice. Alinsunod sa Executive Order 93, epektibo ang rice importation ban hanggang October 30. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, layo ng ban na ma-stabilize ang presyo ng bigas, pati na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mabili ang kanilang palay sa tamang presyo. Posibleng mapaikli o mapalawig pa ang import ban depende sa magiging rekomendasyon ng Department of Trade and Industry, Department of Economy Planning and Development at Department of Agriculture.
Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos maaksidente sa Cebu City. Cecil, paano sila naaksidente? Rafi, nasagasaan ang mga biktima matapos umanong mag-overtake ang motor sa linya ng truck. Batay sa investigasyon ng traffic police, nasa inner lane ng Cebu South Coastal Road ang truck habang nasa middle lane ang mga biktima. Bigla na lang daw lumipat ng linya ang motorsiklo at tumama sa gilid ng truck. Tumila po ng mga biktima at nasagasaan ng truck. Sinubukan pang makunan ng pahayag ang truck driver na nasa kustudiya ng Traffic Enforcement Unit. Sa Iloilo City naman, patay rin ang isang babaeng senior citizen matapos magulungan ng 10-wheeler. Ayon sa kaanak ng biktima, bibili lang sana ang 72 anyos na biktima ng gamot kaya siya tumawid ng kalsada. Doon siya aksidenteng nagulungan ng truck. Naisugod pa sa ospital ang babae pero idineklarang dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang truck driver na hindi humarap sa media. Paliwanag niya sa pulisya, hindi niya nakitang tumawid ang biktima. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Cagayan de Oro City, patay sa pamamaril ang isang TNVS driver matapos maghatid ng pasahero sa barangay Balulang. Ayon sa mga pulis, 7 tama ng bala ng baril ang tinamo ng driver. Nakatakas naman ang mga sospek. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng pulisya ay may kinalaman sa karelasyon ng biktima. Kasama rin sa mga iimbestigahan ang huling pasahero ng biktima na nagpahatid sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Mga mare at pare, magpapagalingan sa paghula sa top answer sa Family Feud ang mga kapwa ko GMA Integrated News reporters. Ako po si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. 4 na reporter ng GMA Integrated News, umuwing luhaan. Ang narinig niyo po kanina ay fake news. Representing Team Malaking Misyon ang inyong kumare with Mav Gonzalez, Bea Pinlac at EJ Gomez. Katapat namin ang breaking news squad ni Nico Wahe, Bam Alegre, Jomer Apresto at James Agustin. Abangan kung sino sa amin ang magwawagi. May hula ba kayo? Mamayang 5:40 PM na sa GMA bago mag-24 oras. Sa Senate hearing ngayong umaga, kaugnay sa flood control projects, ginisa ang kaugnayan ni Sara Diskaya at pamilya niya sa mga naturang proyekto. Kabilang sa mga binusisi, ang mga naging flood control project ng mga kumpanya umano ng mga Diskaya. Tinanong din ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kung sino ang kakilala ni Diskaya sa mga tauhan ng DPWH dahil tira raw nauuna sila nakakaalam ng mga proyekto. Tinukoy naman ni Diskaya ang ilang district engineer. Pero itinanggi niya na may nakikita siyang impormasyong tungkol sa mga flood control projects. Inusisa rin ang tungkol sa mga luxury car na pagmamayari niya. Dumalo rin sa pagdinig si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pero hiniling niya na excuse ang sarili sa pagdinig. Magpapatuloy pa rin ngayon ang Senate hearing. Kaugnay sa issue ng korupsyon sa flood control projects, kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG Dean Professor Christopher Berse. Magandang umatanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali din sa lahat. Opo, paano po makakaapekto sa ongoing investigation ng anomalya sa flood control yung pagbibitiw ni DPWH Secretary Bonoan at pagpasok ni dating DOTR Secretary Dizon? Well, inaasahan ng lahat na magiging patas, no? Magiging objective ang bagong secretary kung meron mang ongoing investigation, no, na ginagawa o gagawin pa ang DPWH. Kasi ang pagbibitaw naman ni Secretary Bonoan ay may kinalaman sa command responsibility. Gaano ba kahirap o kasalimuot yung pag-iimbestiga sa korupsyon sa mga kawani ng gobyerno at ang mga departamento? Well, mahirap siya kasi hindi lang naman iisang departamento ang involved, no? Lalo na pagdating sa infrastructure projects, dumadaan yan sa planning, budgeting, procurement, all the way to elements ng taxation and everything. So kailangan tingnan ang lahat ng mga butas na nakita or ginamit ng mga different personalities, no, para sa issue ng corruption. Paano po ba mapipinpoint kung sino talaga yung mastermind ika nga o sino yung nakinabang dito sa mga ganitong uri ng korupsyon?
Well, siguro mahirap yan na tanong, ano? Kasi alam nga natin na matagal na ito. This is not the first time na nangyayari. Ngayon nga lang pumutok ng malaki dahil masyadong malaki yung naging pinag-uusapan, no, na halaga ng mga nasayang na infrastructure na pera na pondo ng bayan. Siguro mahalaga yung sinasabi ng iba na dapat mayroong independent na investigating body para makita din talaga na walang mapapalampas at walang magiging bias, no, pagdating sa magiging proseso ng investigasyon at sa magiging kalalabasan ng investigasyon. Ano po ba dapat yung pagtunan ng investigating bodies ng pamahalaan para matiyak na may patas na investigasyon at talagang may mananagot? Siguro, Rafi, tingnan din kung unahin mula doon sa buong proseso, no? Tingnan mula doon sa pagpaplano kung sino ba yung mga naging kasabwat o sino ba yung naging kausap. Tingnan din mula hanggang doon sa procurement, no, sa bidding, lumalabas na yung mga issues na yan sa Senado, all the way doon pati doon sa taxation at pati doon sa evaluation, no, ng mga projects mismo. Tama ho kaya yung sinasabi ng iba na kaya mga ganitong infrastructure projects yung sentro ng corruption dahil hindi ito nakikita usually nasa mga liblib na lugar? Well, una yon actually, totoo yon, ano? Mahirap i-monitor kayo sa kasalukuyan kasi wala pa tayong mga talagang established na mechanisms na that will involve communities, no? Kasi mahirap mag-monitor ng mga ganitong project kung hindi natin isasama ang mismong mga komunidad. Pero ngayon, I think may mga projects na inilunsad kagaya ng Project Dime at iba pang mga mechanisms and sa tingin ko yun naman ay makakatulong. So talaga mahalaga po yung partisipasyon ng publiko, hindi lang po sa korupsyon, hindi siguro sa mga infrastructure project, kundi sa iba pang uri ng korupsyon. Ano ho? Yes, opo. Hindi lang actually, yung mga flood control, mahirap talaga yan. Kasi halimbawa, kahit nga yung palagi sinasabi, yung mga dredging, kahit actually yung mga bridges, na mga kalsada at mga tulay na itinatayo natin. Kung titingnan natin ang General Appropriations Act, may note doon na yung mga yan ay dapat ginagamit din or pinapatayo as anti-disaster, no? or disaster management projects. Well, abangan po natin kung may maging resulta itong mga investigasyon na ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din. Si NCPAC Dean Dr. Christopher Berce.